my channel. So ngayon magche-check tayo, hindi naman siya Honda. So China brand siya and medyo malaki yung potential niya. So may friend lang ako na nag-invite to test drive their unit. So ang dealer nila is BYD. So more on EV units sila, electric vehicle units nila. So hindi siya hybrid. When it comes sa hybrid kasi there are two engines, main engine, which is gasoline engine and electric engine. So ito, yung BYD is hindi siya hybrid kasi pag sinabi mong hybrid, dalawang engine. So ito, nag-iisang engine lang siya, electric engine siya, so kailangan siyang i-charge. So napakabilis din. Medyo sinusuportahan siya ng mga other companies. So double check natin and then tingnan natin, test drive natin. So just in case pala na interested kayo, iliiwan ko dito yung number ng mga tropa natin na taga BYD para makita niya yung mga potential na just in case, di ba, na gusto niyo talagang hindi ginagasolinahan. Ito ang BYD yung pwede niyong puntahan. So yun guys, test drive natin ngayon yung BYD Han. So ito yung pinaka top of the line, tama no? So ito yung pinaka top of the line nila na unit. So kung hindi ako nagkakamali, nasa 504 horsepower daw. So imagine that kung gaano siya kalakas compared to Honda Civic. Pero hindi natin alam kung ano yung mga features. So si Sir Greg, yan si Sir Greg. Actually yan yung kasama natin to sana Yes brand, sorry yun. Sorry, yes brand. Cut na lang natin yun. So yan, kasama natin to sa previous brand natin. Tapos ngayon, lumipat siya dito. So inaaya niya tayong dito, no? Pero hindi, titingnan muna natin yung market. So ito for the vlog lang muna, for the content. So try natin, malay nyo, makita nyo yung mga potential na units dito na just in case, swak sa ano nyo. Swak sa budget nyo, at the same time, swak sa pangailangan nyo. So yun o, di ba? All LED na siya, tapos smart entry na, naka 19 inches, naka Brembo pa siya na na caliper. Ayan o. So parang yung Type R, di ba? Kung alam niyo yung Type R. Magkano to, Greg? 3.1. 3.1. So presyong Type R na din. Pero hindi nyo gagasolinahan. So yun. Hindi siya gagasolinahan, at the same time walang maintenance. Pero maintenance, Maintenance more on siya, more on repair siya. So kasi pag sinabi mong maintenance periodic or your PMS, kailangan mo mag-change oil, 'di ba? Yun yung mga niya. Yun yung mga kailangan yung gawin. So dito yung PMS niya kasi mga brake pads, just check kung yung mga cooling system niyo okay pa. 'Di ba? Yun yung mga PMS dito. So technically wala siyang change oil. Pinaka masakit sigurong maintenance dito is yung battery. May may price ng battery. So wala pa. Pero lifespan ng battery nito sobrang tagal. Sobrang layo kasi even yung mga HEV natin na sa ibang brand, parang nag-range ng 15 years . So ganun katagal siya. Kung proper yung proper yung paggamit nyo ng battery kasi syempre, di ba, pag hindi nyo ginamit yung unit tapos pinabayaan yung malobat siya, madrain yung battery, doon nasisira kasi yung battery cell. So yun guys, puntaan na natin, test drive natin ngayon. So yun, bro, smart entry na din siya. Smart entry, tapos may pwede nyo i-connect sa mga smartwatch nyo, lalagay doon, parang basta may smartwatch or may sarili siya. Yung keycards yun, meron din siya. So ito yung interior niya.
Siyempre, pagbuksan natin tong boss ko. Double check natin. So, yan. Ganun pa rin. So, yan. Power window, power, yung side mirror, fold. Tapos, ito yung memory nung, sa seats nyo. Meron na rin sa ibang brands yan. Tapos, yung adaptive cruise control, lane watch, lane assist. Tapos, naka curtain airbags na. Pag start niya, paano? Same lang. Same lang din, tapak brake. Isa pa? Okay na yan. Nag-start na yan. Start na yan. Okay. So yun, kasi EV siya, so hindi mo talaga mararamdaman yung engine. Wala talagang engine, unlike sa gasoline kasi, di ba? Na nagva-vibrate. So ito wala talaga. Actually, CRV ganito rin eh. Yung HEV, ganito rin. So yan. Hindi ko naabutan. Meron siyang konting vibration. Pero parang halos ganito, parang patay makina. Ito wala ka talagang mararamdaman. So, ito, ano ba to? Sa Bluetooth hands-free. So, nagkabaliktad lang. Sa mga Japanese car kasi, dito yung adaptive cruise control or yung mga cruise control, tas nandito yung Bluetooth hands-free. So, dito, magkabaliktad. Ano tong DI pilot na to? Yun yung mga driving assist. Okay. So, driving assist. Ano yun? Parang auto, Parang autopilot na siya. Meron siyang tinatawag na hindi na siya adaptive cruise control. Intelligent. Ibang term lang siya. Ibang term. Pero same lang siya ng... Actually, mas maganda siya. More malalaman niyo siya more on pagka pinag-aralan talaga eh. Pero yung iba naming unit kasi adaptive cruise control, this one ito naman intelligent na talaga. So darating yung panahon kasi mag-connect yan sa globe. So yung kumbaga yung lahat ng sensors niya magko-coincide sa mga nasa paligid niya, radars niya. Okay. Kompleto siya. Kasi may yan eh, parang sa mga ibang bansa naman na Honda Sensing. Nababasa niya yung mga signage. Yan, meron din siya rin ito. So ito meron din. Pero dito yung Honda Sensing natin dito sa Pilipinas, wala pang ganun sa Honda. So ito meron na daw. Saka yung mga lower variant natin. So ito yung battery life niya sa ngayon. So sa battery life niya nakalagay dito na makakapag-travel ka up to 225 km. Tama? Tama. So ganun kalayo. Para sa 43%. Sa intelligent cruise control naman, 30 kilometers lang kaya niya nang mag-start. Okay. Tapos ambient light yan, no. Tapos naka siya. High BYD. Okay, bakit? Dinababa niya para Sorry, again? inihina niya yung aircon para mas malinaw. Okay, high BYD. Open the sunroof. So yan, naka voice command pa. Wow, di ba? So ngayon, magugulat na kayo pag trinay niyo yung voice command niya kasi sa sobrang lakas ng hangin, so may distortion dun sa parang sa boses. So ngayon, pag tinawag mo siya, hi BYD, pansin nyo, hina siya. Hi BYD. Hi BYD. Okay na yun? Okay na yun. Pagka-cancel, Sorry, try me again? Bumuha siya ng command. Okay. Hi BYD, close the sunroof. Close the sunroof. Okay, so yan. Pero ang mga voice command niya, window, tama? Windows, sunroof, sunshade. Yung aircon decrease ng Celsius at Okay. yung fan speed, channel ng radio. So yan guys, kahit yung compressor ng aircon hindi mo mafe-feel. So dito pwede kang mag-set. Medyo malapit lang, so baka malayo-layo yung nag-drive nito. Masyadong malapit sa natin. Tapos brown lahat yung seats. Tapos ceiling black na. So ito mga tinatouch lang yun. Tapos yung upuan niya, pwede kayo magpalit ng temperature. So pwede yung initan. So syempre hindi siya advisable dito sa Pilipinas sa sobrang init. So pwede yung lamigan. So yun, paano tayo? So syempre seat belts. So ganun
lang, pindot lang dito, tapos drive. Tapos pagpa-park, pindot lang. Okay. Press mo lang. Electronic brake, automatic ng bababa. Tapos ito, yung seatbelt niya, mag-isang naghahatak, may ano siya, hinahatak niya. So, galing, sobra. So, yung mga wala sa mga ibang brands natin ano. So, yun, pindot, tapos, drive, okay. Okay, check pa ba sila? So, check na. Bigyan mo lang ng maganda ng fare. 7 dito. Sa baba. So, EPS na rin yung ano niya. Electronic power steering na rin siya. Pero mas matigas siya. Compare sa mga ibang... Matigas no, Greg? Ewan ko, hindi ko pa natutry sa ibang brand, pero ay ganan tayo. Hindi yan muna tayo. Mga ngusuan natin, baka mapabili tayo ng kahit wala tayong pera. Sagot natin sa mga viewers. Cash kaya na kaya to? Subukan mong camera 360 para makikita Uy, natin. saan yan? Saan yan? So, yan. Okay, camera 360. Okay, kaya. Kaya. Pero kung gusto mo safe, pwede may atlas ng konti. Ano ba? Naka-ano ko, di ba? Ay, nakadrive na ka. Reverse pindot pa, patulak. Okay. So, reverse. Okay. So yan, sumusunod yung lines niya. So makikita mo saan ka pupunta. Then, pindot ulit. Drive. Then, minsan kasi may purpose yung sobrang tigas. Kasi minsan, pag sobrang lakas ng hatak kasi niya, mas stable pag matigas. Kasi pag sobrang lambot, even yung mga sports car, matigas kasi yung steering. Tapos meron siyang parang may hologram siya ng kilometer per hour yung natin. So first time ko mag-drive ng EV, ang una kong impression sa kanya, iba yung iba yung feeling niya, kumbaga yung sa hatak. Iba yung tansya ng tapak, no? Parang hindi siya katulad ng gasoline kasi or mga traditional engine na pagtapak mo kasi mararamdaman mo yung engine eh. Ito wala talaga eh. Wala talagang mararamdaman. Yan, ano tayo sa next update. Next stoplight ka man tayo. So, madam, kapit ka pag mag-i-floor ni Sir Edford. Kailangan nakakapit ka talaga kasi may iwan ng talon. Seryoso? So, mas maganda madam kung naka-seatbelt ka. Pag nag-seatbelt ako. Okay, tapos dito, pansinin mo yan. So, Wireless. tapos may wireless charging siya. Tapos yung susi pwede dito. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Dito lang talaga ilalagay. Lahat yung mga nandito. Kaya yung USB nandito. May USB rin dito. Ang dami. USB charger din dito. May Type-C na rin. Okay, siya. Feeling ko naka-auto brake hold siya. Kaya parang may delay sa kanya. Lumilipad. Uy, sarap. Tapos may sensor siya dyan, may warning dito sa may side mirror. Yung orange yan, ibig sabihin may malapit na object dito sa kanan niya pag nag-yellow. Pero once na nag-stop siya, nawawala. More on pag moving yung kotse, tsaka siya nag-ilaw yung green, parang warning. Kanan tayo, tama. yeah. Yung auto brake hold natin, pwede natin patayin. Pwede. I-hold ko ba siya? Okay na yun, nakapatin. Kasi mas sanay ako nang hindi naka-auto brake. Kaya pala feeling ko medyo medyo may delay siya kasi auto brake hold. Kailangan mo munang tumapak talaga ng gasolina, medyo gasolina. Wala lang kasi yun. Acceleration ka. Tatapakan mo yung pedal. So walang gasolina to. Medyo yung term na yun laging syempre sa atin. Sanay tayo. Nasanay tayo doon kasi wala masyadong ngayon wala pa masyadong EV ngayon. Kamusta yung seat cooler? Seat cooler feel ko nga sa likod. So yung laging nagrereklamo na laging pawis yung likod. Okay to. Okay. So
pag moving siya, nagcha-charge din siya. Meron siyang regenerative braking. So yung lahat ng masasayang na power pagka kunwari pinabalik niya sa battery. Okay, so yan no, mapapansin niyo dito. Every time na mag-move siya ito, not moving, wala kang makikitang line dyan na blue. So pag nag-move ka yan, yung siguro yung umiikot para nagja-generate yung paggalaw ng ng wheels. So nagcha-charge yan, bumabalik sa battery. Pero sobrang layo, 222. One way sa more or less, kulang pa ng konti. Charge nyo lang. Kung full charge nito, ilan? Mga 500? 500, pwede mo nang balikan ng Baguio. Regardless yun kung power or mag-eco mode ka. Yes, maganda lang. Kaya niyang magano ng range talaga. Tapos kung sakaling kakapusin naman, or kunwari hindi ka nakapag-charge, bigla ang trip lang. Sa may NLEX, meron dyan na fast charger. Okay. Kain ka lang, 35 to 45 minutes. Wow, kaya na ulit makabalik. Oo. So balik na rin lang trip mo. So nakita ko din dito, may feature din kasi ng fast charging nila. 40 minutes. 35 to 45 minutes full charge na. Tama ka na tayo. Padaanan na natin mga lights. Oh, yun. So yan, straight yan hanggang dulo. Mga dalawang stoplight. So pwede mong subukan kung meron ka. From 0 to 100, ilang seconds to? 3.5. 3.9, sobrang bilis na. At the same time, hindi ka ma-conscious na isang piga mo. Oo, yun nga. Yung iba, di ba? Pag pumiga ka, syempre, gasolina kapalit nun. Ito wala. Kung pa sa susunod na stoplight tayo. Ito rin yung tinest drive ni Peter. Hindi, yung isa, yung ating. Yung app. Suave. Sarap. Walang vibration. Walang delay sa power. Yung Dolphin, ilang horsepower yung ganito? Yung Dolphin's 94 horsepower yun. 94 horsepower. Torque is 140, 150. Torque power. So parang siya, typical sedan. Typical sedan. Yun yung power niya. Ito guys is nasa 3 million siya, more or less, mga 3.1. Sports car kasi siya. Sports car. Consider na sports car siya na EV. Imagine yung 500 horsepower, 500 plus. Which considering sa Type R natin Honda Civic Type R. For example, i-compare lang natin, nasa 310 lang yata. So malayo yung niya. Saan tayo ito? Scan na lang. Pero familiar ka sa BTC, kahit iikot pa natin. Hindi nga ako masyadong sanay dito. Ay, dito alam ko to. Kasi may ibang kailangan tayo nandito. Wow! Kusina. Kapaan sa kusina. Medyo matigas yung busina. Okay, ano pong natin? May camera eh. Yeah, pwede ka. Hi BYD. Open camera. Opening camera. Kailangan naka-part pa. Oo, Pwede tayo mag-selfie. So, left Kasi side. hindi naka-close din kasi. Ito na yung kaliwa tayo. Tapos yung kanan. Pero kung gusto mo ikot pa ulit, pwede pa rin. Din, okay naman. Masarap yung masarap yung feeling. Okay. Ano pa ba nga na dito? May traction control siya. Adaptive cruise, auto brake hold. Tapos yung sa sensor natin, may on-off yan sa parking sensor. Tapos front vent, on-off ng vent, auto, climate. So dito pansinin nyo, wala siyang controls ng aircon. So nandito rin siya. Meron ito. Kumbaga nandito na, unlike sa iba kasi, wala siya dito sa mismong screen. So nakahiwalay. So yun. Tapos ito may scroll siya ng volume, hazard nandyan. Mode, eco mode, power mode. So hindi pa tayo naki-sport mode nun. Tapos
ganun na yung takbo. So, isa pang ikot, para sports mode naman. Yung ibang kuha ko sa inyo madilim, ito ang liwanag. Ba't ganun? Ma-adjust mo ba yung pag ilalim? Oo. So, ito, Greg. Pasok na. Yan. Ang dami pa lang nag-ano kasi niya, no? Pricey lang siya. Yes. For this unit, tsaka dun sa mga sedan. Pero yung kapalit niya kasi, yung magiging savings mo, dun ka mag-i-invest dun sa savings na hindi ka na magbagas. Wala ka ng masyadong maintenance. So unlike sa mga sabihin na natin yung maintenance ng dito ka tayo. Isa pa na. Isa pa Maintenance kasi ng ano natin, maintenance ng mga typical na ano. Tawag namin ice vehicle. Yung sa, Kasi ganito. hindi, yung sa... Yung mga iba, yung mga may ice vehicle siya. Internal combustion. Okay. engine. Ice vehicle. So unlike daw sa mga ice vehicle na syempre, sabihin na natin more or less every maintenance nyo gagastos kayo ng 7,000 to 5,000 Every 6 months. every 6 months yan, so mababawas sa inyo yung tapos syempre yung everyday use mo na hindi ka magigilty or hindi ka mag-iisip na kailangan ko ng pang-gas, lalo na ngayon medyo mahal yung gas, yung ano, yung halos lahat ng petroleum ano, products, kahit diesel. So ito, magkano yung ano niya? Magkano yung just in case ko na nagmagano ka, Let's say, mag full charge ka, let's say magkano yung gagastusin mo dun sa kuryente? so for example, pagpalagay na natin ngayon si Herato, nag-charge ng 12 pesos per kilowatt Okay. hour. So, ito So, kasi 11. parang 60 kilowatt hour to. So, yun na gagawin nyo na lang yung math. So, most likely yung 500 natin na range, ano lang yan, dadagdag lang yan sa kuryente mo na mga siguro 600 to 1,000 at most. Conservative. 600 to 1,000. 1,000. 1,000 is conservative na yan para sa full charge. Pero on paper, pag may sarili yung puntador, kasi yun yung advice ng ibang client eh, mas maganda yan pag may sarili yung puntador. Para pagka nag-charge ka, pagkagabi, pagtulog ka, yung ikot ng puntador mo, so for the sole purpose lang ng charging. 600 to 1,000. So pwede mo siyang pang daily drive na sports car. Kaya ang pinakamaganda pa niyan, ang end goal mo niyan, pagka yung bahay mo, lalagay mo ng solar panel, after few years, you're using the car for free. Yun ang pinakamaganda. So, parang mamumuhunan ka lang, pero self-sustaining ka na. Ayos yun. Pero number one, isa sigurong ano dito, sabihin na natin, sa mga tinatamad mag-charge lagi, dapat lagi yung charge kasi hindi pa siya fully, kumbaga, sa gasolinahan, wala pa tayong charging station masyado. Marami More on na SM, di ba? SM, yan, ano siya. Free yung charge sa niya, pag-charge niya. Pero, syempre, pagka alam niyo nang may lakad kayo, kailangan yung charge niya. Pero sobrang mura. Magkano lang, 1,000 madadagdag mo sa 500. Imagine niyo pag nagano kayo, gumamit kayo ng kotse na sa 1.5 engine. Sabihin na natin, pumunta kayo sa Baguio, mag-range kayo ng siguro 8,000 to 15,000, depende sa driving habit nyo. Ganun yung magiging gastos nyo sa gasolina. Unlike dito na sinasabi ni Sir Greg, na yung full charge na 500 kilometers, mga 1,000 lang yung gagastos mo. So imagine that, anong gagastusin mo lang dito? Wala, halos, toll gate na lang halos, di ba? Maintenance natin, ang estimate na total cost natin per year is 5,000 only. So yan na lang yung mga brake fluid lang yan, brake pads, alignment. Ang iisipin mo na lang dito, magpapalit ka ng brake pads. Yes. Magpapalit ka ng goma. Wala ka na ng mga fuel filter. Oo. Yan, belt, chains. Plus, isa pang benefits ng EV ka, even the HEV kasi wala kang cooling. Yan, isa pa yun. Ay, at saka isa pa, we're saving the planet. Oo, yun, syempre number one yan. Ano din alam ko may discount din pagka nag-rehistro kayo kay LTO.
may discount din pagka EV or HEV pa. So hanggang ano lang tayo, yung mga tamang takbo lang tayo. Pero mararamdaman mo na eh. Kaya niyang mag-reach ka agad ng ano eh. Magmula dun sa full stop mo to 60, mabilis eh. Mabilis mong, di ba, hindi mo kailangan yung top speed. Dun pa lang sa standard na talagang kunwari yung mga ice, gano? Ice, mga hindi pati yung term, ano? Mafe-feel mo kasi yung bilis ng takbo. So, ewan ko kung baka mamaya nagtitipid lang din ako kung malakas sa gasolina yung kotse mo. From 0 to 60, mga ilang segundo yun. Ito, from 0 to 60, parang wala pang 3 seconds eh. Parang split lang, parang 1 second, 2 seconds lang. Reach mo na eh. Nagpipigil lang ako kasi syempre, for safety, hindi naman natin pwedeng todo yung full potential nitong sasakyan. Pero, feel mo agad. Tapos yun, sila Sir Greg dito sa may BYD, GC, kontakin nyo siya. Pwedeng libre lang, pwede kayong pwede kayong mag-test drive. Test drive, walang commitment. Pakilala lang. Check nyo lang, kasi lalo na kung kakanan ba ako or Yeah, sa sabi diretso. Tara, todo na natin. Handling niya to mas maganda kasi yung big battery nasa ilalim siya, nasa flooring siya. Okay. So yung center of gravity ng sasakyan nasa ilalim. So mas maganda din siyang i-handle lalo pagka medyo sigsag, yung mga daan, kahit mabilis ka. Good Walang. Sa suspension niya, walang typical na kotse, ganun lang din. Tapos yung battery pala natin nakakagal yan ng 70 to 80 years. Kung 15 to 20,000 ang average mo. 72. 80 years, no? Lumilipat na yung kotse noon siguro by that time. Okay pa yung sasakyan. Pwedeng gamitin ng apo nyo. Pwede na. Airbag curtain pa yan. Pwede mo na talaga siya ipamahal. Hanggang sa magsawa ka na lang. By that time. Warranty ng battery. Battery natin warranties 8 years tapos 6 years din sa vehicle. Okay, matagal yun sa Tapos yung isa pang common question, sagot ba ng insurance pag may nangyari sa battery? Opo, nakausap na namin ng mga insurance. Sagot nila lahat. Basta by accident. By Yung accident. okay. Siyempre pasok pa rin. So hindi pwedeng yung parang may sandal dun sa mismong unit na sabihin natin. Mga upgrades na hindi dapat. Hindi ba So ito lang nakakatakot dito since EV kasi siya. Paano yung mga upgrades na kailangan ng So, Pero hindi, nilagay niya na lahat dito eh. exactly. Yeah. Di ba? Parang ano pang ilalagay mo dito? Siguro itsura na lang. Bison. Oo, or di ba? Or hindi, ano na lang ba? Magic. Mags na lang, di ba? Although the Pero LED na, di ba? maganda naman yung mag. So, palitan mo ba? Stock? All stock tayo. Sa bagay. Pero Pero hindi, ikaw, syempre, preference. Siyempre, oo. Preference. Magsasawa ka din. Gusto mo rin maiba ka sa iba, di ba? Sa mga kapareho mong nakahandid. Sa bagay na. Medyo dito lang ako naiilang. Itong overhead niya na yan. Lalo siguro pagka madilim. Medyo nakaka-distract siya. Siguro sana binabaan ng konti or nilagay sa kabilang side. Alam ko na adjust or now off. Nadidim or na-off ko yun. Sa akin lang ha. Personal ano ko lang yan ha. So hindi natin matatry yung intelligent cruise control niya. Although pwede mo naman talagang itry dito sa city drive. Pero parang hindi mo rin kasi ma-enjoy. Likely yung ano natin eh. Like yung So ito tweeters, kabilaan. Tapos ito Dyna may audio. ng ambient light. Dyna audio. Ilang speaker to? May ano may sa likod mayroon kang subwoofer eh. up ko pa kami sa kung ilan. Sabihin natin more or less safe na siya sa wall. Sa dalawa, Apat na sarapan. 7. Diyan mami, meron dun sa likod. 1, 2, 6, 7, 8, 9.
Baka mamaya nga may underseat pa to eh. Lumalabo. Testing Kasi nga, testing mo nga. Lamig ng aircon. Tapos, fully ano siya, ito. Hindi naman tayo makaka-copyright dyan. Baka makapilit tayo. Grabe yung kanina dun, no? Maikli lang yun, pero ramdam mo yung Right? Tapos kayo na tayo. iwan kaluluwa. Safe pa yan. Safe driving pa. Yun yung ato na. Ay, okay ato. Ato test drive. Okay. So yun yung parang SUV nila. Parang ano ba makakatapat yung ganyan? Mga Corolla Cross, ganyan. Yan. Crossover SUV. Eh, parang crossover ano. Malaki din ng ano niya, malaki. Kaya space for you. Ano yan, ang ground clearance yan, gano'ng kataas? Parang mataas din, no? 140. Taas din, no? Tapos 480 ang range. Pwede rin balikan ng Baguio. Yung nagawa rin ng mga 480 ilang yung friends natin range. sa mga iba nating friends na vlogger na try nila. Balikan, may natira pang 18-20%. Grabe, no? So, yung range anxiety, kaya pwede na magbawasan yun. Pero yung auto brake hold na yan, sa akin lang kasi di lang ako sanay mag auto brake hold. Yun, target na tayo. Kakana na tayo. Sila po makikita ko po. So yun. Door handle ng maano mo to, ma-appreciate mo yung door handle nila. Napakalinis dun sa labas. Kita ko kasi nakalabas yung ato eh. Yung brake, yung door handles niya eh. Sarap. Kanan tayo dyan. Pwede na. Tayo dito. Space shuttle ata. Ramdam mo ba dyan? Kumakapit ka. Paano pa pagka sa expressway ganito? So, Parang sa'yo maano ka, matatempt ka na Pero syempre, safety first. sobrang bilis okay, pero safety first di ba? Buti ba kung ikaw lang ma-aksidente, di ba? Oo. May testing mo lahat ng features. Hindi, wag lang yung parang airbag. lahat ng ano no? Lahat ng features nandito na eh. Everything you need para sa... Pati dyan sa likod, na-adjust yung nare-recline din. Dito may switch dyan. Itong switch na to, mare-recline nyo yung upuan dyan sa likod. So, ganyan siya ka-high-tech. May seat cooler din sa likod. Kasi ito, yung button niya, touch lang. Hindi siya talaga button. Ah. Yan. Tapos kanina, naka-open tong sunshade niya. Hindi mo feel yung init. Sabi ko nga, dito rin, merong aircon din dito. Pwede ka rin mag-set ng ikaw na magsaset ng sa aircon mo. Pwede rin dyan. Ayan, ikot din yung screen. Ayan, kaya. Pwede ka ba mag-order dito sa Jollibee? Pwede mag-Netflix, although syempre dapat For safety, yes sir. Pero ang laking bagay, pagka kunwari sabihin na natin, wala kang magawa, tatambay ka sa isang lugar, di ba? Siguro naman pag sa mall, di ka naman siguro sisitahin na, sir, bawal naka-turn on yung engine. Kasi wala namang usok to, di ba? Pwede mag-Netflix and chill. Saan tayo Netflix and chill? Sa kotse lang. Pero yung kotse ganito. Saan na tayo? Kanan na tayo? Ay, Wait, tapos ka. ulit ka. Tapos dito, ano ka lang.
Dito yung armrest. Buksan mo yung armrest. Armrest dyan. Ay, pick din, syempre. Hindi magpapatalo yung armrest nila. Oh. Touchscreen din yan, no? Na-adjust din dyan yung mga, kasi more on parang, hindi lang siya sports car. More on parang executive, siya. Executive type siya. May controls ka dyan. Pwede ka mag-control ng aircon mo. So, pag hindi na siya passenger princess, passenger queen. Oo. Grabe. Nanalo ako sa loto, bibili ako nito yung kulay. Available colors, black and white lang for the Philippines. So, for the Philippines, black and white lang. Pero napaka-safe ng kulay na yun. Okay na okay pang executive talaga. Pang tapat niya to sa mga Camry. Diba? Ano yun? What's that sound? Seat belt nino. Sa likod. Okay, so tama, kanan. So parang indicator yung yung armrest na yan na meron din. Kasi kanina mami, nandun ka sa gitna. Ngayon, naupuan mo yung merong sensor. Ay, hindi siya nakasandal kanina. Hindi ako nakasunod. May sensor siya. Pasok dito. So ano mga units nyo? Aside dito sa Han, meron tayong Ato. Magkano yung Ato natin? Ato natin, yung premium is 1798. 1798, okay. Dynamics 1598. So, yun yung... Dalawang variant siya. Dalawang variant. Isang top-up na lang, isang base model. Ngayon yung Dolphin, Isa lang si Dolphin. magkano itong Dolphin Si natin? Dolphin natin is 1398. Dito na yung Ato sa likod. Friends, kahit ipasok mo na lang ng konti ito. Kasi i-charge din nila yun. Pero grabe yung 210. Tapos pag pinatay mo siya mamaya, Part muna tayo. Part. Pag pinatay mo siya, malalaman mo dyan kung gaano karami yung na-consume natin or na-consume. So, sa you driver. stop ko na yung sa push button. Okay. So, 4 kilometers. Tama. Mhm. Tapos, 0.5 hours. Paano yung ng hours na yan? Pag nag-1 hour. So, kalahating oras tayo nag-ikot. Mga ganyan, no? Oh, more or less, no? Parang hindi nabawasan yung Ayun o. Pati to, automatic din. Magalaw. Oh, tsaka yung di siya yung bihan ang tag power control. Okay, din. power control to. Yung telescopic and tilt niya. Kasi kanina, siya pagpatay mo, bibigyan kanya ng malaking way para makalabas ka dito. Bubuksan niya ng maluwag lahat. Yung upuan, tsaka to. Ganda. Yata na dito. So yan, check yung LED DRL niya. Haba. Tapos wala siyang fog lights. Pero parang di mo naman kailangan ng fog lights. Ganda oh. Tapos follow me home na feature, di siya basta-basta namamatay. Tapos ano yung blue na yun? Anong ibig sabihin nun? Or napapalitan ba ng ng ilaw? So yung mga naghahanap ng fog lights, pag sports car walang fog lights. Matik yan. Tapos yung ventilated disc brake napakalaki. Yan, tapos may accent siya. Yan. Yung sensor niya, yung sa intelligent cruise control. Siyempre, matik to. Auto wiper. Ito, naka-tint na siya or pagka sa hindi pa yung mga so hindi lang to natapos. Or for the safety din. Feeling ko for the safety din para hindi masyado madiniman yung magta-test drive. Tapos, anong tawag dito? Hindi siya chrome eh. Silver yung silver yung parang platinum. Parang platinum yung niya. Tapos two-tone yung niya, yung mags niya. Tapos, hindi mo kita yung stud, pero more or less 5 stud siya. Tatanggalin mo lang tong pinaka-cover. Tapos may mga silver. Hindi ko alam kung anong term nila dyan.
Tapos yung inner, yung mga fender liner niya. Meron, parang ano talaga siya, hindi siya tinipid. Lahat ng features siguro nang hinahanap yung sa kotse nandito na backup sensor, 360 camera, auto park. Nag-automatic yung auto park. Wala ko. Walang auto park. Baka in the near future, pag updated na yung Okay. power tailgate. Power tailgate. Pero possible siyang possible siyang magkaroon ng ganun kasi kumbaga parang pwedeng i-install, di ba? Sentry mode, meron nagkakaroon din siya. Sentry mode yung naka-record yung mga camera niya. Lahat 360. So parang i-update lang siya. Update lang siya. So sa ibang bansa, ganoon na yung mga features. So ito subwoofer oh. Tapos power tailgate siya. Hindi yung sa pag-swipe wala. Wala to. Wala. Pero hindi Sa okay lang. USB. Tapos wala siyang, ayan, may kit siya. So, repair kit lang siya, na sealant, ganyan. Tapos meron kang compressor. So, hindi kailangan ng jack or ano. Wala talaga. Kasi pag yung sealant, once na nilagay mo yan, di mo na kailangan magpa-vulcanize. Pero, ano pa rin, no? Ay, nabubuksan din to. Nabubuksan din yun. So, diretso din. Kung bibili kayo ng mga mahabang ano, or gusto nyo mag-surf, surfing board, malamang yan, kasi yan dyan. Mas mahaba sa matatabahan sa mga sa previous brand natin. Diba? Medyo mas matabahan ng content. Mas lakas. Hindi, pag mga considered as EV kasi, EV tsaka medyo hindi ganun kalakihan din yung compartment. Pero pwede na. Tapos diffuser niya, yan. Nabubuksan yata to, itong sa ilaw niya dito sa ilalim. Kasi nagagamit yan pagka medyo malakas yung ulan, zero visibility, more on additional yan ito. So yun, so very clean yung niya, design niya. So pag in-unlock nyo, tsaka siya magpa-pop up. Pati yan, automatic. Pag nilock nyo, magfo-fold. So ito, ang galing nagbo-blue. Yung auto cornering ng headlights niya, ganun din ba? Gumagalaw siya or auto headlight din, di ba? Auto headlight, high beam, low beam, ganun din. So more on sa safety, ano din siya. Sa kulay niya, typical na itim. Parang Cosmo Black. Yung white, parang pearl white. Or pero pearl white siya, ganun ba? Katulad kay Dolphin? Hindi, ito frame white Dolphin. Okay.